Marshall Peak, Kabanata 3817. Muling pagsilang. Umangat ang ulo ni Mulu nang marinig ito. Bagamat sila ay wood spirits at likas na malapit sa mga halaman at puno, kung talagang sila ay magiging isang maliit na bulaklak o isang maliit na puno, hindi pa rin nila ito matatanggap, lalo pa ang isang buhay na tao tulad ni Yang Kai. Inaliw siya ni Muzo. Master, huwag kang manik. Ngayong napino mo na ang immortal tree at ginamit mo ito bilang iyong katawan, hanggat masigasig kang naglilinang, maaari kang magkatawang tao sa hinaharap. Dapat alam din ni Master ang tungkol sa kasabihan ng mga halaman na nagiging espiritu. Sa mundong ito, maraming mga bulaklak at halaman na nilinang ng Flowing Time Great Emperor upang magkatawang tao. Bukod dito, ang immortal tree ay isang kayamanan ng langit at lupa, kaya maaaring ito ay isang blessing in disguise. Marahil kapag si Master ay nagkatawang tao balang araw, hindi mo lamang mababawi ang iyong lakas, ngunit maaari ka ring umaban. Iyan ay makatwiran. Gustong tumango ni Yang Kai, ngunit maaari lamang niyang ilipat ang mga sanga ng immortal tree. Ngunit dapat mong malaman na ang paglilinang ng plant daw ay mas mahirap kaysa sa paglilinang ng pisikal na katawan. Kahit anong pilit ko, kung gusto kong kunin ang iyong tao, aabutin ako ng kahit 1,000 taon. Hindi nakaimik si Muzo. Magsasalita pa sana siya muli, itinaas ni Yang Kai ang sanga at pinigilan siya. Hindi na kailangang magsabi pa ng mga nakakaaliw na salita. Mag-iisip muna ako ng paraan para makalabas. Pagkasabi nito, muling tumahimik ang immortal tree. Ang dalawang wood spirit ay sabik na nanonood mula sa gilid. Hindi nagtagal, nagmula sa immortal tree ang aura ng divine sense ni Yang Kai. Kaagad pagkatapos, isang nakikitang divine sense ang lumipad palabas mula sa immortal tree at muling nagbago sa anyo ni Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yang Kai ay mayroon pa ring matagal na takot sa kanyang mukha, na parang may iniisip siya. Sa pagkakataong ito, ang pagpino at pag-alis ng immortal tree ay hindi inaasahang naging madali, na para bang hindi siya nakatagpo ng anumang mga hadlang. Hindi tulad ng dati, na ilang beses niyang sinubukan na walang tagumpay, naisip pa niyang peke ang alamat. Ang pinakamalaking pagkakaiba ngayon at noon ay wala siyang pisikal na katawan. Sa madaling salita, kung gusto niyang pinuhin ang immortal tree, kailangan talaga niyang sirain ito at muling itayo. Sa pamamagitan lamang ng ganap na paglayo mula sa tanikala ng isang pisikal na katawan maaari niyang tunay na pinuhin ang immortal tree. Dati, may sarili siyang katawan, kaya wala siyang qualifications para pinuhin ito. Sa isiping ito, mapait na ngumiti si Yang Kai. Hindi alintana kung ang alamat ay totoo o hindi, kahit na ang isang tao maliban sa kanya ay nakakuha ng immortal tree, sino ang magbibigay ng kanilang sariling katawan upang pinuhin ito? Nagkataon lang na ang kanyang pisikal na katawan ay nagkawatak-watek, at wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan ito. Sa huli, madali siyang nagtagumpay. Kung ganoon ang kaso, sumimangot si Yang Kai at nag-isip ng malalim. Unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa isang tiyak na sandali, tila nakapagdesisyon siya at sinabing, "Aalis ako saglit." Pagkasabi nito, itinulak ni Yang Kai ang kanyang divine sense at bumulusok sa immortal tree bago nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, ang immortal tree ay yumanig sa mga sanga nito at lumabas sa garden ng gamot, ang mga hubad na sanga nito ay pumipilipit habang ito ay bumaril mula sa sealed world bead. Sa loob ng walang laman, kung saan naroon ang soul wormang lotus, isang maliit na puno na kasing taas ng isang tao ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ito ang unang pagkakataon na nagtagpo sa ganoong paraan ang dalawang pinakamataas na kayamanan ng langit at lupa. Ang soul wormang lotus ay palaging nasa knowledge sea ni Yang Kai, kaya hindi pa siya nagkaroon ng ganoong pagkakataon noon. Iniunat ang isang sanga at binabalot ang soul wormang lotus, ang 7 kulay na liwanag na bumabalot sa buong puno at pinoprotektahan ang kaluluwa ni Yang Kai mula sa maapektuhan ng kapangyarihan ng kawalan. Ang maliit na puno ay naglabas ng tumataas na sigla habang ito ay pabalik-balik sa kawalan. Kung saan man ito dumaan, tila naaakit ito sa sigla ng immortal tree. Ang mga piraso ng laman at paa ay lumipad mula sa lahat ng direksyon, ganap na bumabalot sa immortal tree sa ilang sandali. Pagtingin, ang immortal tree ay mabilis na naglaho, at kung ano ang pabalik-balik sa kawalan ay isang malaking bola ng laman. Ang meatball na ito ay binubuo ng hindi mabilang na mga piraso ng laman at mukhang kakaiba, ngunit mula sa loob ng meatball na ito, unti-unting nabubuo ang isang life aura. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Hindi niya akalain na gagana talaga ang biglaang inspirasyon niya. Sa paglipas ng panahon, ang meatball ay lumaki at lumaki, unti-unting nagiging isang behemoth na ilang dosenang metro ang lapad. Mula sa loob ng katawan, maindayog na lumabas ang mabibigat at mabagal na kalabog. Habang tumataas baba ang tunog, unti-unting lumawak at lumiit ang buong bola ng laman. Sa wakas,
ang lahat ng mga putol na piraso ng laman at dugo ay nagtipon at ang bola-bola ay lumutang ng tahimik, ang mga kalabog na tunog ay pumupuno sa hangin. Maya't maya ay umbok ang ibabaw ng bola-bola na parang may masisira mula rito. Si Yang Kai, na nasa loob ng meatball, ay naramdaman ang kanyang buong katawan na umaapaw sa sigla. Ang kayamanan ng siglang ito ay hindi pa nagagawa. Ang Immortal Tree, na kasing tangkad ng isang tao, ay tila nalulusaw, nagiging purong sigla na sumanib sa mga piraso ng laman. Ang laman at dugo ay pumipihit at ang mga putol na paa ay muling nagsama-sama. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Yang Kai na mayroon siyang ulo, pagkatapos ay mga kamay, isang katawan, at 2 paa. Wala pang kalahating araw, naramdaman muli ni Yang Kai ang kanyang sariling pag-iral. Ito ay hindi isang pag-iral sa antas ng kanyang kaluluwa, ngunit isang tunay na muling pagkabuhay. Isang pakiramdam ng muling pagsilang ang nananatili sa kanyang puso, na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalang ingat. Itinaas ang kanyang mga braso, sa isang malakas na putok, ang malaking bola-bola ay pumutok, na nagpapakita ng kanyang malakas at kabayanihan na figure. Ipinikit ang kanyang mga mata at sinusuri ang kanyang sarili. Nalaman ni Yang Kai na walang nakatagong mga panganib sa kanyang katawan, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nasa isang hindi pa nagagawang estado. Hindi lamang na-reconstruct ang kanyang katawan, ngunit maging ang mga pinsalang natamo niya sa pakikipaglaban sa Great Demon God ay nawala. Bukod dito, ang sigla ng kanyang katawan ay napakayaman kaya nahirapan siyang paniwalaan. Siya ang may pinagmulan ng Dragon Race, kaya ang kanyang sigla ay mas masigla kaysa sa iba, ngunit kumpara sa kanyang kasalukuyang sarili, ang pagkakaiba ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng mga ulap at putik. Ang Immortal Tree ay naglaho ng walang bakas, na samasagi sa bawat pulgada ng kanyang laman at dugo. Sa magaan na pagkayam ng kanyang kamao, tila ba mababasag pa nito ang kawalan. Pagbukas ng kanyang mga mata, sinuri ni Yang Kai ang kanyang sarili. Marahil ay dahil nabuhay siyang muli, ngunit ngayon ay para na siyang bagong panganak na sanggol. Maputi at maaliwalas ang bawat pulgada ng kanyang balat, at maging ang kanyang orihinal na puting buhok ay naglaho, naiwan na lamang ang isang ulo ng itim na buhok na nakaharang sa kanyang mga balikat na parang talon. Ang puting buhok ay ang resulta ng kanyang pakikipaglaban sa Wind Monarch sa Fluang Time Temple, kung saan siya ay nabura ng Time Principles at nawalan ng malaking haba ng kanyang buhay. Ito ay isang pangunahing pinsala na kahit na si Yang Kai, na naging Great Emperor, ay hindi na maibalik, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang nawala, na isang kasya siyang sorpresa. Ang kanyang puting buhok na naging itim ay nangangahulugan na nabawi niya ang nawala niyang habang buhay. Ngunit sa ikalawang pag-iisip, ayon sa mga alamat, ang pagpino sa Immortal Tree ay magbibigay daan sa isang tao na makakuha ng isang immortal at hindi masisira na katawan, kaya may kahulugan ba sa kanya ang haba ng buhay? Kung siya ay maaaring maging immortal o hindi, si Yang Kai ay hindi sigurado, ngunit ang pagpino sa Immortal Tree sa pagkakataong ito ay tiyak na lubos na nagpapataas ng kanyang buhay, kung hindi, ang gayong pagbabago ay hindi mangyayari. Pagbuka ng kanyang bibig, tahimik na ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Huwag kang mag-alala, buhay na naman ako." Sa loob ng Small Sealed World, sa loob ng Medicine Garden, ang 2 maliliit na wood spirit ay naghihintay na kinakabahan, at nang lumabas ang mga salitang ito, isang eksena ni Yang Kai na nakatayo sa kawalan ay agad na lumitaw sa harap nila. Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng 2 bata, at sa sumunod na sandali, itinaas ni Muzo ang kanyang kamay at tinakpan ang mga mata ni Mulo, namumula habang sinasabi, "Magdamit, pwede ba?" Tinapik ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagmamadaling pinutol ang koneksyon sa Small Sealed World. Kumuha siya ng isang set ng damit at isinuot iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsuot siya ng Snow White Windbreaker na may mataas na kwelyo na halos nakatikip sa likod ng kanyang leeg, at isang malaking karakter na patayin ang nakaberde sa likod, na nagbibigay ng mamamatay tao na aura. Ito ay isang bagay na hiniling ni Shan Qingluo at ng iba pa kay Hao Yun na pinuhin noong unang naitatag ang GZ Army. Ang mga materyales na ginamit ay lahat ay lubhang mahalaga, kaya maaari itong ituring na isang mahusay na artifact. Ito ay may isang tiyak na antas ng kakayahan sa pagtatanggol, at maaari itong gamitin kasabay ng Dragon Transformation Secret Technique ni Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya na lumawak o lumiit sa kalooban. Ang orihinal na intensyon ay para kay Yang Kai na umalangaw-ngaw sa patayin character banner kapag inutusan niya ang GZ Army na lumaban sa kaaway, na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan at prestihiyo. Naisip ni Yang Kai na ito ay masyadong marangya, kaya hindi na niya ito isinuot. Ngunit ngayon, ito ay dumating sa madaling gamitin. Bilang isang bagong dating, kailangan niyang magkaroon ng isang disenteng estilo.
Ang kanyang divine sense ay lumakas at kumalat, at hindi nagtagal, naramdaman niyang kay ang isang aura na konektado sa kanyang isip. Pag-abot, sumigaw siya, "Sibat, halika." Sa isang hagong, isang stream ng liwanag ang bumagsak sa hangin at nasalo ni Yang Kai. Ito ay ang Black Dragon Spear na nawala sa kanya nang sumabog ang kanyang katawan. Habang hawak ang sibat, biglang naging mabangis ang aura ni Yang Kai. Sa pag-aasam, para siyang nakakakita sa hadlang ng kalawakan at sa mundong sinira ng digmaan. Labanan natin ang pangalawang laban, panalo si Mo Sheng. Nang matapos siyang magsalita ay humakbang siya at sa Star Boundary, sa loob ng High Heaven Palace, tumingin si Shan Qingluo kay Suyan na may pula at namamaga na mga mata. Big Sister, sigurado ka bang hindi patay ang asawa natin? Namumula rin ang mga mata ni Suyan, at may mga bakas pa rin ng luha sa kanyang pisngi. Pagkarinig nito, mariin niyang sinabi. Sigurado ako, sinabi ni Zuyu. Big Sister, huwag kang magsinungaling sa amin, kami. Pinunasan ni Suyan ang kanyang mukha at sinabing, isa na siya ngayon sa mga Great Emperor. Kung talagang nahulog siya, magkakaroon ng kakaiba phenomenon. Ngunit mula kalahating araw na ang nakalipas hanggang ngayon, wala pang kakaibang phenomenon, kaya hindi pa siya patay. Nakalimutan na ba ninyong lahat ang sitwasyon noong napatay si Kenye? Nang marinig niya ito, napukaw ang diwa ng mga babae. Iyon talaga ang nangyari. Noong pinatay si Kenye, nagkaroon nga ng kaunting anomalya sa langit at lupa. Lahat ng tao sa buong Star Realm, gaano man sila kalakas, alam sa sandaling iyon na bumagsak ang Great Emperor. Mukhang magaling talaga si Yang Kai. Kung hindi, imposible para sa mundong ito na walang anumang reaksyon. Ngunit, iyon ay isang bitek sa kalawakan. Kung ito ay naharang ng langit at lupa. Sinabi ni Suyan, huwag kalimutan, nandyan pa rin ang Great Emperor na si Mingyu. Nagulat ang mga babae, at lahat sila ay nagpakita ng hitsura ng realisasyon. Ang Great Emperor na si Mingyu ay nahulog sa Demon Territory. Maging ang kanyang Fallen Star Boundary ay may kakaibang phenomenon. Kung may nangyari talaga kay Yang Kai, magkakaroon ng ilang palatandaan kahit sa bitek sa kalawakan. Pero hanggang ngayon, wala pang kakaibang phenomenon sa mundo. Walang alinlangan itong nangangahulugan na si Yang Kai ay buhay pa, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi siya bumalik. Kung hindi pa nakabalik ang iba, maaaring nag-alala sila, ngunit si Yang Kai ay isang Void Great Emperor na nakarating sa rurok ng Great Emperor Realm sa pamamagitan ng paggamit ng Space Principles. Kahit gaano kadelikado ang Void Crevice na iyon, imposibleng may mangyari sa kanya. Ang hindi pagbabalik ni Yang Kai ay marahil dahil siya ay nasa kalagitnaan ng pagpapagaling. Pagkatapos ng lahat, dinala niya ang kanyang naputol na kamay sa Void Crevice at tiyak na nasugatan. Ngunit, tumingin si Suyan sa labanan sa malayo na may bahagyang pag-aalala. Lihim siyang nagdasal na sana ay bumalik ito kaagad. Kung hindi niya gagawin, hindi makakahawak ang Star Boundary. Marshall Peak, Kabanata 3818. Tingnan natin kung saan ka maaaring tumakbo ngayon. Ang mundo buzzed bilang isang figure pagkatapos ng isa pa ay ipinadala sa paglipad. Ang mga dugo ay tumalsik sa kalangitan, at ang resulta ng matinding labanan ay tumama sa buong mundo. Kahit ang mga Peking Emperor ay hindi madaling makalapit. Ilang beses nang sinubukan ni Liu Yi na magbigay ng kamay, ngunit napilitan siyang umatras dahil sa nakakatakot na enerhiya. Kahit na siya, ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng mga Great Emperor, ay hindi maaaring lumahok sa labanang ito, lalo pa ang iba pang mga Peking Emperor. Bukod dito, marami pa ring eksperto sa Half-Saint na tumitingin sa Demon Race ng may pag-iimbot, kaya kailangan nilang mag-ingat. Ang sitwasyon ng labanan ay hindi optimistiko. Bagamat naputol ang kanang kamay ng Great Demon God, na nagdulot sa kanya ng malaking pinsala at katumbas ng pagbunot ng isa sa kanyang mga ngipin sa aso, ang Great Emperor ay nagbayad din ng malaking halaga para dito. Ang aura ng lahat ay hindi matatag sa sandaling ito, at si Wukong ang nasa pinakamagandang sitwasyon. Ang Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique ay karapat-dapat na tawaging numero 1 Evil Cultivation Technique mula noong sinaunang panahon. Maaari nitong lumunin ang kapangyarihan ng kalaban at baguhin ito para sa sarili nitong paggamit. Ang kakayahan nitong magpatuloy sa pakikipaglaban ay kitang-kita sa lahat. Sa panahon ng labanan ng Great Emperor sa Shattered Star Sea, kung hindi dahil sa battle technique ng Heaven Devouring Great Emperor, hindi sana makakalaban ni Wukong ang pinagsamang puwersa ng iba pang 9 na Great Emperor. Sa oras na iyon, pinatay ni Wukong ang 4 na Great Emperor ng mag-isa. Kahit na ang kasalukuyang Great Demon God ay makapangyarihan at nag-iisang natalo ang mga eksperto ng Star Boundary sa isang malungkot na estado, wala pang namatay. Bukod sa nawawalang Void Great Emperor, lahat ng iba ay buhay pa.
Mula sa puntong ito, si Wukong sa kanyang tuktok ay hindi kinakailangang mas mababa sa kasalukuyang Great Demon God. Ang Great Emperor ay nakaligtas sa labanan ng Shattered Star Sea, ngunit ang sitwasyon ngayon ay mahirap. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng Great Demon God ay nalampasan ang kaharian ng mga Great Emperor. Ito ay isang puwang na hindi maaaring isara. Hindi mabilang nakaliskis ng dragon ang nahulog mula sa katawan ng dalawang matanda ng dragon. Malaking sugat ang naiwan sa kanilang katawan, at tumutulo ang dugo mula sa kanilang mga sugat. Libu-libong kilo ng dugo ng dragon ang nabasag sa lupa, na lumikha ng malalaking, malalim na hukay. Ang Iron Blood Great Emperor sa likod ni Zhang Wuhen ay madilim at walang buhay. Ang kanyang chi at dugo ay napakahina. Nabasag ang Ice Feather Sword, at tinusok ang dibdib ni Flowery Shadow. Lumalaki ang demonic chi, at si Wondrous Dan ay humihingal, umuubo ng dugo. Magulo ang buhok ng Heaven's Revelations, at ang kanyang mga mata ay namumula. Ang mga kamao ni Martial Beast ay nanginginig ng hindi mapigilan, at lahat ng 10 daliri niya ay nabali. Si Tai Yu ay nasa paligid pa rin. Gayunpaman, pagkatapos ng isang beses na disintegrate, si Tai Yu ay kalahati lamang ng kanyang orihinal na laki. Higit pa rito, ang kanyang aura ay mas mahina kaysa noong siya ay nasa kanyang tuktok. Tila nabawasan ng husto ang kanyang lakas dahil sa naunang pagkakawatak-watek. Si Zhang Ruoshi, isang inapo ni Tianxing, ay nababalot ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, at ang kanyang hangarin na pumatay ay halos masunog sa buong mundo. Anong trahedya ang labanang ito? Ang Sansinukob ay tumatangis, at ang mundo ay nanginginig. Ang buong Star Boundary ay nagpapakita ng mahinang senyales ng pagkawatak-watek. Sinakop ng malaking void cracks ang buong mundo, at nagkagulo ang world principles. Tila anumang oras ay maaaring gumuho ang mundo. Ang mga Great Emperor ay hindi makapigil, kaya paano ito matitiis ng mundo? Ang mundo ay nasira na ng Demon Intent at nawala ang lahat ng sigla nito. Pagkatapos ng Great Battle, ang World Force ay patuloy na pinakilos, at ang enerhiya ng mundo ay halos maubos. Ang Great Demon God ay tila isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Ang kanyang malaking katawan ay natatakpan ng mga sugat na may iba't ibang laki, at sa mga pinakaseryosong lugar, nawawala ang malalaking tipak ng laman, na nagpapakita ng mga puting buto sa loob. Sa pagharap sa matinding counterattack ng Great Emperor, gaano man kalakas ang Great Demon God, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Sa huli, ito pa rin ang hari. Ano ang silbi ng iyong namamatay na pakikibaka? Ngumisi ang Great Demon God habang naghahabol ng hininga. Walang sumagot kaya nagmukha siyang clown na tumatalon-talon. Malamig na bamantong hininga ang Great Demon God at itinaas ang kanyang higanteng palad. Tapusin na natin ito. Bagamat ginawa mo na ang iyong makakaya, ang agwat sa lakas ay hindi isang bagay na maaaring mabawi ng pagsisikap. Bumagsak ang higanteng palad, na hamarang sa liwanag sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, ang aura ng kamatayan ay bumalot sa lahat, dahilan upang sila ay manginig. Biglang inangat ni Zhang Wuhen ang kanyang ulo at tumangala sa kawalan. Nagmamadali ding lumingon ang Great Demon God. Mula sa madilim na kawalan, isang malamig na liwanag ang namukadkad, at isang sibat na parang dragon. Isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit, na sinabayan pa ng isang malakas na tawa. Ako. Bumalik ako. Nanliit ang mga mata ng Great Demon God habang siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Paanong hindi ka patay? Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kalakas ang pagsabog ng putol na palad. Imposible para sa isang yangkay lamang na lumabas ng hindi nasaktan. Kahit na siya ay bihasa sa space principles, walang paraan para makatakas siya sa pinsala ng putol na pagsabog ng palad. Ang pinakamagandang resulta sana ay madurog siya. Ngunit ngayon, ang binatang ito na tumalon mula sa kawalan ay tila hindi nasugatan, at maging ang kanyang mga naunang pinsala ay ganap na gumaling. Ang kanyang aura ay mas malakas kaysa dati, at ang kapangyarihan ng sibat na ito ay talagang naging dahilan upang makaramdam ng krisis ang Great Demon God. Para bang hindi niya hinaranggan ang pag-ataking ito, may mangyayaring napakasama. Ang hangin ay umuungol at ang kanyang puting windbreaker ay kumikislap. Si Yang Kai ay parang isang banal na kawal na bumababa mula sa langit, na naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ng lahat ng Great Emperor. Ang Great Demon God ay nagmamadaling binawi ang kanyang higanteng palad at hinawakan si Yang Kai. Sa sumunod na sandali, isang galit na dagandong ang nagmula sa bibig ng Great Demon God habang ang kanyang higanteng palad ay tinusok ng marahas na lakas. Si Yang Kai ay nabalot ng makapal na hangarin na pumatay, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo mula sa kanyang katawan, ngunit siya ay ganap na walang bahid habang siya ay tumalon sa itaas ng ulo ng Great Demon God, hinawakan ang dulo ng kanyang sibat, at pagkatapos ay binasag ito sa isang malakas na putok.
Ang mabangis na pag-atake ng isang langgam ay talagang naging sanhi ng pagyuko ng ilang daangzang matangkad na katawan ng Great Demon God, na naging dahilan upang siya ay halos lumuhad sa lupa. Ang sibat na ito ay naging dahilan upang ang Great Demon God ay medyo nataranta, at ang kanyang higanting katawan ay umindayog na parang lasing. Paano mapalampas ng mga Great Emperor ang magandang pagkakataon? Isang dagandong ng dragon ang tumunog habang ang dalawang Great Elder ng Dragon Race ay sabay na umatake. Nagmamadaling pumasok si Zhang Wuhen at ang iba pa mula sa lahat ng direksyon, pinakawalan ang kanilang lakas. Hong hong hong. Ang katawan ng Great Demon God ay umindayog kaliwa at kanan mula sa epekto. Ang kanyang mga lumang sugat ay hindi pa gumagaling, ngunit ang mga bagong sugat ay idinagdag sa mga ito. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at hindi niya namamalayan ang isang malungkot na alulong. Sa loob lamang ng 3 paghinga, nakabawi na ang Great Demon God. Nang inig ang kanyang katawan, at isang marahas na demonic chi ang tumakas, na tinatangay ang lahat. Bumagsak sila sa lupa at hindi na makabangon pa. Sina Huaying at Bingyu ay nawalan ng malay, at hindi alam kung sila ay patay o buhay. Ang higanting katawan ni Tai Yu ay muling nagkawatak-watek, at isang maliit na figure ang lumabas mula rito, bumulusok sa lupa at naglaho. Kumurap-kurap ang figure ni Li Wuyi, at mabilis siyang pumunta sa lugar kung saan bumagsak ang Great Emperor, isa-isa silang iniligtas. Si Yang Kai lang ang natira. Inalog-alog niya ang Black Dragon Spear, at napuno ng mga anino ng sibat ang kalangitan, na bumabalot sa Great Demon God. Tumalsik ang dugo sa lahat ng dako, at bawat hampas ng sibat ay nagdulot ng mga butas sa katawan ng Great Demon God. Gusto kitang patayin. Ang Great Demon God ay umungal, at iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang maliit na figure sa kanyang harapan. Gusto mo bang kausapin ako hanggang kamatayan gamit ang iyong bibig? Ngumisi si Yang Kai, at hindi man lang niya sinubukang iwasan ang dambuhalang kamay na paparating sa kanya. Sa halip, sumigaw siya. Dragon Transformation. Sa gitna ng mga kaluskos, ang mga kaliskis ng dragon ay sumasakop sa kanyang buong katawan, at ang mga sungay ng dragon ay tumubos sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko ng dragon, at isang buntot ng dragon ang umindayog sa kanyang likuran. Maaaring kumalat ang isang Supreme Dragon. Matapos mag-transform sa kanyang kalahating dragon na anyo, sumikat ang aura ni Yang Kai, ngunit natigilan siya saglit. Dahil nalaman niyang may mali sa kanyang paningin. Kung ikukumpara sa nakaraang Dragon Transformation, ang kanyang larangan ng paningin ay tila mas mataas. Sa isang pag-iisip, naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Matapos gamitin ang Dragon Transformation Secret Technique, talagang tumangkad siya muli. At sa pagkakataong ito ay isang matalim na pagtaas. Ang kanyang orihinal na 1,000 zang ang haba ng katawan ay naging 2,000 zang ang haba, higit sa 2 beses sa kanyang orihinal na taas. Dahil sa napakalaking pagbabagong iyon, nahirapan siyang makibagay saglit. Ang pagpino sa Immortal Tree ay talagang nagbigay sa kanya ng ganoong benepisyo. Ang pundasyon ng Dragon Transformation Secret Technique ay upang bumuo ng source strength ng Dragon Race sa katawan ng isang tao. Kung mas maraming source strength ang nabuo, magiging mas malaki ang katawan ng isa pagkatapos ng Dragon Transformation. Dati, ang pag-unawa sa martial doubter intent sa Ancient Battlefield ay nagbigay daan sa Dragon Race source strength na sumulong, at pagkatapos ng ilang dekada ng mapait na paglilinang, siya ay lumaki sa 1,000 zang ang haba ng katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos masira ang kanyang katawan, baliin ang kanyang mga buto at muling itatag ang kanyang sarili, at pinuhin ang Immortal Tree, napukaw din niya ang lakas ng source ng Dragon Race sa isang malaking lawak. Kung hindi dahil dito, paano siya magkakaroon ng 2,000 zang mahabang kalahating dragon na katawan? Habang nag-flash sa kanyang isipan ang mga kaisipang ito, itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat pasulong. Sa isang whoosh, ang Blue Dragon Spear ay tumusok sa katawan ng Great Demon God at lumabas. Kasabay nito, ang palad ng Great Demon God ay humampos sa ulo ni Yang Kai. Isang hindi mapaglabanan na puwersa ang dumaan sa katawan ni Yang Kai, dahilan para maramdaman niya na parang sisabog na ang kanyang ulo. Mabilis siyang nag-react at nakumpirma na hindi lang ito isang pakiramdam, kundi kalahati ng kanyang ulo ay talagang nabasag. Ngumisi ang Great Demon God. Sobrang pagpapahalaga mo ang iyong sarili. Kung hindi siya nakipagsagupaan ni Yang Kai, maaaring kailanganin niyang gumawa ng maraming pagsisikap para patayin siya sa kanyang kasalukuyang estado, ngunit sa ganoong sitwasyon, kahit na siya ay isang arrow sa dulo ng paglipad nito, ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian ay imposibleng mabawi. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung paano nagawang iwasan ni Yang Kai ang ganoong kalamidad noon, ngayong nabasag na ang kalahati ng kanyang ulo, imposible na siyang makabangon. Lock. Ngumisi din si Yang Kai,
ang kanyang ngiti ay partikular na madilim na kalahati na lamang ng kanyang ulo ang natitira. Gamit ang World Will para kontrolin ang Blue Dragon Spear, hinawakan ni Yang Kai ang baras ng sibat gamit ang dalawang kamay at marahas na itinulak ito pasulong, ipinako ang Great Demon God sa lupa. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at mariing tumitig. Tingnan natin kung saan ka makakatakbo ngayon. Gamit ang World Will para igapos ang Blue Dragon Spear, hindi makakatakas ang Great Demon God maliban kung sirain niya ang buong Star Boundary. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ng Great Demon God habang nakatitig kay Yang Kai nang hindi makapaniwala. Sa lahat ng kanyang karanasan, kahit na lumibot sa mundo sa loob ng napakaraming taon, hindi pa siya nakakita ng sinumang mabubuhay pa matapos ang kalahati ng kanilang ulo ay nabasag. Kaagad, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang siglang ito. Mula sa sugat sa ulo ni Yang Kai, talagang nakaramdam siya ng hindi mailarawang sigla, na kahit siya ay hindi maiwasang pukawin. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, namimilipit ang sugat ni Yang Kai at mabilis na gumaling. Lalong nanlaki ang mga mata ng Great Demon God. Marami sa mga Great Emperor na nanunood ng eksenang ito ay nagulat din. Laman at buto, ang buhay na patay. Namutla ang mukha ni Suyan, ang kanyang magagandang mata ay puno ng matagal na takot. Ang Immortal. Ang langit lang ang nakakaalam kung gaano siya kadesperado nang makita niya ang ulo ni Yang Kai na nabasag, ngunit ngayon na naunawaan niya na pinadalisay ni Yang Kai ang Immortal Tree, sa wakas ay naramdaman niya ang isang malaking bigat na nahulog mula sa kanyang puso. Ang Immortal Tree. Pinino mo talaga ang Immortal Tree. Nag-react din ang Great Demon God. Ang lahat ng kanyang nasaksihan ay nagpapahiwatig na ang taong ito na Sam-Iris sa kanyang mga plano ay nagpino sa maalamat na pinakamataas na kayamanan ng langit at lupa, na naging dahilan upang makaramdam siya ng labis na selos. Marshall Peak, Kabanata 3819. Kawalang galang. Kung taglay niya ang Immortal Tree noong nakaraan, matagal na siyang nabuhay muli. Hindi na sana kailangan ng 10,000 taon ng masusing pagpaplano o para sa mahirap na labanan ngayon. Paano mo nakuha ang Immortal Tree? Ang Great Demon God ay malapit nang mabaliw sa selos. Ang tanging tugon niya ay ang mabangis na kamao ni Yang Kai, na bumagsak sa kanyang templo, na naging sanhi ng pagdilim ng kanyang paningin at pag-iisip. Nang likas na inabot ng Great Demon God at hinawakan ang braso ni Yang Kai, pinunit ang isang malaking tipak ng kanyang laman. Gayunpaman, walang pakialam si Yang Kai at nagpadala lang siya ng suntok sa Great Demon God, na naging sanhi ng sunod-sunod na pagsabog. Hindi rin ito pinansin ng Great Demon God at pinasok ang punit na piraso ng laman sa kanyang bibig, ngumunguya at nilunok ito. Dahil pinino ni Yang Kai ang Immortal Tree, masasabing ang kanyang buong pagkatao ay ang Immortal Tree, ang kanyang laman at dugo ay puno ng asensya ng Immortal Tree. Sumibol ang sigla mula sa kanyang tiyan, na naging dahilan upang medyo napigilan ang kanyang malagim na mga pinsala. Sa huling yugto ng huling labanan, walang sino man ang umasa na magiging ganito ang sitwasyon. Ang napakalaking katawan ng Great Demon God ay ipinako sa lupa ng Black Dragon Spear ni Yang Kai, hindi makagalaw. Ang 2,200 metrong katawan ng dragon na si Yang Kai ay baliw na umaatake habang ang Great Demon God ay winuwagayway ang kanyang mga kamay, patuloy na pinupunit ang laman mula sa katawan ni Yang Kai at nilalamon ito ng buo. Habang umuulan ang mga suntok, umalangaw sa buong mundo ang sunod-sunod na muffled boom. Ang ulo ng Great Demon God ay halos ma-deform ng hindi mabilang na mga sugat ang lumitaw dito. Si Yang Kai ay hindi rin bumuti, ang kanyang katawan ay nawawalan ng maraming laman at dugo, na nagpapakita ng kanyang gininto ang mga buto ng dragon. Sa ilalim ng mga epekto ng kakanyahan ng Immortal Tree, pareho ang kanilang mga pinsala ay mabilis na naayos, at para sa isang oras, sila ay pantay na naitugma, ni walang magawa sa isa. Ngayon, oras na upang makita kung sino ang maaaring magtiyaga ng mas matagal. Isang figure ang umindayog habang lumilipad siya mula sa di kalayuan. Si Wukwang iyon, na mahinang tumawa na may galit na galit sa kanyang mukha. Huminto lamang siya nang nasa itaas na siya ng ulo ng Great Demon God. Pagkatapos, mabilis siyang gumawa ng serye ng mga handsil at ibinagsak ang kanyang palad habang sumisigaw. Absolute Heaven. Martial daw. Habang bumababa ang palad na ito, bagamat tila wala itong gaanong kapangyarihan, makikita ito sa mata habang ang isang purong enerhiya ay nakuha mula sa katawan ng Great Demon God at sumanib sa katawan ni Wukong. Napuno ng kagalakan ang mukha ni Wukong, na parabang nakinlang niya ang pinakamasarap na pagkain sa mundo, lalong naging baliw ang kanyang tawa. Bastos, pinandilatan ng Great Demon God ang langgam sa itaas ng kanyang ulo. Tinitigan siya ni Wukong, puno ng panunuya ang mga mata nito habang tinutuya. Kung may kakayahan ka, titigan mo itong haring ito hanggang mamatay. Kung sa ibang pagkakataon, hindi ilalagay ng Great Demon God si Wukong sa kanyang mga mata.
Dati, noong siya ay nakipaglaban sa Great Emperor ng Star Boundary ng mag-isa, ginamit din ni Wukong ang Heaven Devouring Great Emperor battle technique na ito para kainin ang kanyang lakas ng maraming beses, ngunit walang epekto. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Great Demon God ay parang isang kahoy na crossbow, ang kanyang katawan ay ibinaon sa pamamagitan ng Blue Dragon Spear, ang mga pag-atake ni Yang Kai ay umulan tulad ng isang bagyo, at nang sinubukan siyang lumunin muli ni Wukong, ang Great Demon God ay hindi nagawang lumaban. Ang kanyang lakas ay mabilis na nauubos, naglalaho sa manipis na hangin, at maging ang asensya ng Immortal Tree ay hindi na ito napunan muli. Nabuhay ang gulat sa kanyang puso nang malaki ang pagbabago ng kutis ng Great Demon God. Itinaas niya ang kanyang kamay sa pagtatangkang sunggaban si Wukong, ngunit nahuli siya ng isang dragon tail na biglang tumawid at pinigilan ang isang braso niya ng napakalakas. Ilang beses siyang pumiglas ngunit hindi makagalaw. Ang Great Demon God ay umungal habang ginagamit niya ang kanyang kabilang kamay para sampilan ang dibdib ni Yang Kai. Sa kalagitnaan roon, ginamit niya ang kanyang palad bilang kutsilyo at sinaksak ito sa dibdib ni Yang Kai, hinawakan ang kanyang pusong tumitibok. Gayunpaman, bago makapagbigay ng anumang lakas ang Great Demon God, ngumisi si Yang Kai at hinawakan ang higanteng kamay ng Great Demon God, hinawakan ito ng mahigpit habang naglalabas siya ng isang salita. Blew up. Ang Space Principles ay biglang nagiba nang sumabog ang Space Force sa paligid ng braso ng Great Demon God. Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang ang braso ng Great Demon God ay direktang naputol, na naging sanhi ng isang malungkot na alulong. Casual na inihagis ni Yang Kai ang higanteng braso sa likod niya bago muling nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake sa Great Demon God. Ang demonic chi ay nagsimulang tumubo sa paligid ng pinutol na braso ng Great Demon God habang ang kanyang laman at dugo ay nagsimulang kumikislot, na parabang may bagong brasong babalik, ngunit sa ilalim ng impluensya ng Heaven Devouring Great Emperor battle technique, ang dugo at purong enerhiya na umaagos mula sa naputol na braso ay patuloy na nilalamon, dahilan upang ang sugat ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paggaling, pabayaan ang muling paglaki nito. Sa sunod-sunod na tunog ng dagandong, patuloy na bumaba ang napakalaking aura ng Great Demon God, at ganoon din ang kay Yang Kai. Kahit na siya ay ganap na nakabawi pagkatapos na pinuhin ang Immortal Tree at nakipaglaban sa pangalawang labanan, hindi pa rin niya nakayanan ang gayong direktang paghaharap. Mawala. Tulad ng isang namamatay na kislap ng liwanag, ang orihinal na nanghin ng Great Demon God ay biglang naglunsad ng isang pag-atake, ibinuka ang kanyang bibig at umuungal habang bumubuhos ang isang marahas na puwersa, na nagiging isang nakamamatay na pag-atake na tumama sa katawan ni Yang Kai. Ang 2,500 metrong haba ng katawan ng Great Demon God ay hindi huminto kahit kaunti nang siya ay pinalipad. Sa himpapawid, maririnig ang tunog ng pagbitak ng mga buto habang sunod-sunod na sugat ang bumukas sa kanyang dibdib, na nagdulot ng pag-spray ng gininto ang dugo. Mabigat na bumagsak sa lupa, mabilis na bumangon si Yang Kai, ngunit bago pa siya tuluyang makatayo, sumuray-suray siya at napaluhod, humihingal. Ang kanyang paningin ay lumabo ng dugo at ang buong mundo ay natatakpan ng isang gintong kulay. Oras na. Si Wukong, na kanina pa umaaligid sa ulo ng Great Demon God at patuloy na nilalamon ang kanyang lakas, ay biglang bamulong. Kaagad pagkatapos, umiling siya at sumigaw. Junior, kung ang sitwasyon ay tila hindi tama, huwag mag-atubiling punatin siya sa 1,000 piraso. Kung hindi, walang katapusan ang gulo. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang figure ni Wukong ay nahulog mula sa langit at itinusok ang kanyang palad sa isa sa mga sugat sa noo ng Great Demon God. Kaagad pagkatapos, nanginig ang katawan ni Wukong at ang kanyang mga mata ay nanlabo saglit bago mabilis na lumiwanag. Nagmamadaling binawi ni Wukong ang kanyang kamay, umatras mula sa katawan ng Great Demon God, at lumipad sa gilid ni Yang Kai, nakatingin sa harapan na may marangal na ekspresyon. Ang pagkilos na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala, ngunit pagkatapos ng pag-atake ni Wukong, ang Great Demon God, na ipinako sa lupa at nakaharap sa langit, ay parang tinamaan ng kidlat, ang kanyang mga mata ay namumunga habang siya ay sumisigaw, galit na galit. Ignorante tanga, ang lakas ng loob mo. Umalis ka para sa haring ito. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang kanyang mahinang aura ay biglang nagiba-iba, at ang demonic chi ay nagiba-iba din sa loob ng kanyang malaking katawan, na tila siya ay dumaranas ng isang mahirap na pakikibaka. Napabuntong hininga si Yang Kai habang nagmamasid. Noong una, hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit maya-maya ay may naisip siya at lumingon sa gilid, nakasimangot habang nagtatanong. Master Hong Chen, dahan-daang tumango si Duan Hong Chen at same time na sinabi. Humanda, kung hindi tama ang sitwasyon, makipagsanib puwersa kaagad sa matandang master na ito para patayin siya. Nagulat si Yang Kai. Sinisikap ni Wukong na angkinan ang katawan na ito.
Mula noong pinakahuling pagbubukas ng Shattered Star Sea, naging isa na sina Duan Hongchen at Wukong's souls. Sa normal na kalagayan, si Wukong ang nangunguna, kaya ngayong ang nakatayo sa harap niya ay si Duan Hongchen, hindi na mahirap hulaan kung saan nagpunta si Wukong. Hindi mapigilan ni Yang Kai na matakot sa katapangan ni Wukong. Ito ang Great Demon God, paano niya naiisip na angkinan ang kanyang katawan? Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala. Ang mga Great Emperor Hongchen at ang Heaven Devouring Great Emperor ay hindi maaaring laging ganito. Ngayong nagkaroon na siya ng once-in-a-lifetime opportunity, kung siya si Wukong, hinding-hindi niya ito palalampasin. Kahit na kailangan niyang kumuha ng malaking panganib, kumpara sa mga natamo pagkatapos ng tagumpay, walang alinlangan na sulit ito. Dahan-dahang umiling si Duan Hongchen. Hindi ito pag-aari, ito ay lumalamon. Naiintindihan ni Yang Kai, ang pag-aari ay iba sa paglamon. Ang huli ay ang espesyalidad ni Wukong. Sa sandaling ito, ang Great Demon God ay halos pagod na sa pakikipaglaban, at si Wukong ay may Heaven Devouring Great Emperor battle technique, kaya talagang nagkaroon siya ng pagkakataon na magtagumpay. Ano ang mga posibilidad? Tanong ni Yang Kai. Wala pang 30%. Sumipsap si Yang Kai sa malamig na hangin. Naglakas loob nga ba si Wukong na makipagsapalaran na wala pang 30% na pagkakataon? Talagang hindi niya siniseryoso ang buhay niya. Si Duan Hongchen ay nakabahagi sa kanya ng katawan sa loob ng maraming taon, kaya walang nakakaunawa sa mga katangian ng Heaven Devouring Great Emperor battle technique ni Wukong na mas mahusay kaysa sa kanya. Kung sinabi niya na ito ay mas mababa sa 30%, kung gayon ito ay ganap na totoo. Kailangan ba nating bantayan si Wukong? Tanong muli ni Yang Kai. Kung mabaygo si Wukong, hindi na kailangang sabihin, kailangan lang niyang labanan ang Great Demon God sa ikatlong pagkakataon at isakripisyo ang kanyang buhay para patayin siya. Ngunit kung magtagumpay si Wukong, magiging problema kung paano siya haharapin. Dati, sa pagpigil sa kanya ni Duan Hongchen, walang paraan si Wukong na kumilos ng walang ingat at magdulot ng gulo, ngunit ngayong nakalaya na siya mula sa katawan ni Duan Hongchen at nakuha ang bagong katawan ng Great Demon God, kung talagang gusto niyang gumawa ng masama, ang Great Demon God battle technique ay magiging mas mapanganib. Hindi na nakayanan ng Star Boundary ang anumang pahirap. Si Yang Kai, bilang isa sa mga Great Emperor ng walang kabuluhan, ay sinusuportahan siya ng World Will, kaya mas malinaw niyang nararamdaman ito kaysa sa karaniwang tao. Ang labanang ito ay magdudulot ng walang katapusang kaguluhan para sa buong Star Boundary. Hindi na kailangan. Dahan-daang umiling si Duan Hongchen. Kung magtatagumpay siya, wala na siyang pakialam dito. Ang kanyang pagtugis sa martial daw ay palaging matatag. Mabuti kung hindi niya alam ito noon, ngunit ngayon na alam niyang laging may mas hihigit sa kanya, sa tingin mo ba mananatili pa rin siya rito? Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai bago tumanggo. Totoo iyon, kung gayon ay umaasa tayong magtagumpay siya. Bagamat hindi natakot si Yang Kai sa ikatlong pakikipaglaban sa Great Demon God at napino ang Immortal Tree, ang kanyang mga kakayahan sa pagpapanumbalik ay sadyang nakakatakot. Karamihan sa mga sugat na natamo niya kanina ay gumaling na kaya hindi nagtagal bago siya tuluyang gumaling. Kahit na ang Great Demon God ay nakalunok ng maraming laman at dugo, gaano pa ba siya makakabawi? Ang ikalawang labanan ay nagresulta sa magkabilang panig na dumanas ng matinding pagkatalo, kaya kung ang ikatlong labanan ay magaganap, tiwala si Yang Kai na kaya niyang patayin ang Great Demon God dito ng mag-isa. Pinakalma ang kanyang puso, sinimulan ni Yang Kai na ibalik ang kanyang lakas hanggat maaari habang sabay-sabay na binibigyang pansin ang mga galaw ng Great Demon God. Matapos pumasok ang soul ni Wukong, ang Great Demon God ay patuloy na nagpupumiglas at umuungal, ngunit ang Blue Dragon Spear ay tumusok sa kanyang katawan, kaya kahit na gusto niyang tumakas, wala siyang kapangyarihan. Sa loob ng kanyang malaking katawan, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang dalawang magkaibang aura na nagbabanggaan, nagkakasalubong at nagsasama sa isa't isa, na ginagawang imposibleng makilala kung alin. Sa loob ng kanyang katawan, isang malakas na nakakabasag ng lupa ang kumalat sa lahat ng direksyon habang ang isang shockwave ay kumalat mula sa Great Demon God. Maraming mga figure ang lumipad sa langit at pinalibutan ang Great Demon God. Ito ang mga Great Emperor na pagod na sa nakaraang labanan. Habang nag-iisang lumalaban si Yang Kai sa Great Demon God, lahat sila ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang maibalik ang kanilang lakas at ngayon ay sa wakas ay nagkaroon na sila ng kakayahang kumilos. Maging ang dating walang malay na sina Huaying at Bingyu ay nagising na. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang mga mata sa mga pamilyar na mukha na ito, isang nakakaalam ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang binawi niya ang kanyang dragon transformation at lumipad pataas kasama si Duan Hongchen. Siyam na figure, siyam na Great Emperor, lahat ng kanilang mga aura ay magkakaugnay,
ang lakas ng buong mundo ng langit at lupa na umiikot sa pagitan nila habang tahimik silang nakatingin sa ibaba. Nag-iipon ng lakas, handang kumilos. Marshall Peak, Kabanata 3820. Sino ang nabuhay at sino ang namatay? Ang paglipas ng panahon ay hindi naging ganoon katagal, at ang bawat sandali ng paghihintay ay isang pahirap sa kanila. Siyam na figure ang nakatayo sa kawalan at tahimik na pinagmamasdan habang ang dalawang chi sa loob ng katawan ng Great Demon God, na nakapin pa rin sa ilalim ng Blue Dragon Spear, ay patuloy na mahigpit na nagsasalpukan. Unti-unting hangin na ang paghaharap at saka kumalma. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, ipinikit ng Great Demon God ang kanyang mga mata at tahimik na nahiga doon, na para bang siya ay talagang namatay. Gayunpaman, sa ilalim ng pangangasiwa ni Yang Kai at ng iba pang mga divine senses, nakakaramdam pa rin sila ng mahinang sigla mula sa katawan ng Great Demon God. Ang Great Demon God ay hindi patay, ngunit siya ay tunay na naabot ang katapusan ng kanyang buhay. Ang kasalukuyang Great Demon God ay wala na ang mataas na espiritu na mayroon siya noong siya ay muling nabuhay. Sa halip, ang kanyang hitsura ay walang katulad na kahabag-habag. Sa isang tiyak na sandali, ang Great Demon God ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at kahit na ang kanyang hitsura ay miserable, ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin ng maliwanag. Napakunot ang sulok ng kanyang bibig habang siya ay nagpakawala ng mahinang tawa. Noong una ay hindi masyadong malakas ang tunog, ngunit unti-unti itong lumalakas hanggang sa naging isang masiglang tawa, na para bang may na-encounter siya na labis na ikinatuwa niya at hindi na napigilan. Ang mga Great Emperor ay malamig na nanonood. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinulyapan si Duan Hongchen, ngunit ang ekspresyon ng huli ay kalmado gaya ng isang sinaunang balon, halatang hindi matukoy kung sino ang kumokontrol sa katawan ng Great Demon God sa sandaling ito. Mu Sheng, malamig na sigaw ni Yang Kai. Tumigil sa pagtawa ang Great Demon God at tumangala. Ano sa palagay mo? Pagkatapos, sa isang pagsirit, galit siyang sumigaw. Junior, bilisan mo at bunutin mo itong sibat para sa haring ito. Muling ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan si Duan Hongchen. Talagang wala siyang paraan para matukoy kung nagtagumpay ang paglamon ni Wukong o hindi. Ang tanging makakagawa ng tumpak na paghatol ngayon ay si Duan Hongchen, na nakasama ni Wukong ng maraming taon. Napatingin din ang lahat kay Duan Hongchen. Umiling si Duan Hongchen at sinabing, "Hindi ko masabi." Ngumisi si Yang Kai. Kung gayon, madali lang iyon. Mas mabuting pumatay ng maling tao kaysa pakawalan siya. Sa anumang kaso, ang Wukong ay hindi isang mabuting tao. Noong sila ay gumagala sa Astral Territory, pinahirapan nila ang hindi mabilang na Lower Star Territory. Naghihiganti lang sila para sa mga nilalang na namatay sa Lower Star Territory na iyon. Ang Great Demon God ay nagalit. Old Ghost Red Dust, kailangan mong managot sa mga sinasabi mo. Naniniwala ka ba na hindi ko ibubunyag ang iyong sikreto? Lumingon siya upang tingnan ang mga Great Emperor ng Shadow Feather. Hua Linglong, naaalala mo pa ba ang isang taon noong nasa Asher Sun Temple ka sa Southern Territory? Tumahimik ka. Nagbago ang mukha ni Duan Hongchen. Itinaas niya ang kamay para pigilan siya. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng karamihan, ang malamig na pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Sumimangot ang Flower Shadow Great Emperor, puno ng hinala ang kanyang magagandang mata. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ng Great Demon God ang kanyang kilay at ngumiti kay Duan Hongchen. Matiim na tinitigan siya ni Duan Hongchen, pagkatapos ay iniwas niya ang tingin sa iba at sinabing may katiyakan. Siya si Wukong. Paano si Mo Sheng? Tanong ni Yang Kai. Napangiti si Wukong. Buhay pa ang haring ito, ano sa tingin mo ang magiging kapalaran niya? Nagulat si Yang Kai sa kanyang dila. Hindi niya inaasahan na talagang magtatagumpay si Wukong sa bagay na ito. Sa pagkatalo na ito, hindi lamang ang kanyang nabuhay na muli na katawan ay inalis, maging ang kanyang kaluluwa ay nilamon. Gaano man kalakas si Mo Sheng, hindi na niya magagawang muling magdulot ng gulo. Gaman, isang hindi maipaliwanag na pagod ang bumalot sa kanyang katawan at isipan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai habang diretsyong bumagsak ang kanyang katawan. Hindi lamang siya, kundi ang mga Great Emperor na lumulutang sa kalangitan, ang dalawang elder ng Dragon Race, at ang Heaven Punishment descendant na si Zhang Ruoshi, lahat sila ay nahulog sa lupa na parang dumplings. Ang makabagbag damdaming labanan na ito ay hindi nagtagal. Ilang araw na lang ang nakalipas mula nang magpakita ang Great Demon God. Ang Great Emperor ay dominado ang Star Boundary sa loob ng maraming taon at nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan. Hayaan ang isang labanan ng ilang araw, nagkaroon pa nga ng mga labanan na tumagal ng ilang buwan o kahit na taon. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng isang labanan na kasing hirap ng isang ito, na nagparamdam sa kanila ng sobrang pagod.
Sa sandaling kinumpirma nila na patay na si Mo Sheng at nanalo ang kanilang panig, lumuwag ang mahigpit na tali sa kanilang mga puso at nawalan pa nga ng loob ang mga Great Emperor. Ngunit para sa mabuti o para sa mas masahol pa, sa kanilang paglilinang, hindi talaga sila nahulog sa mukha. Lahat sila ay sumuray-suray habang sila ay nahulog, ang kanilang mga yapak ay mahina. Pinakamaganda ang sitwasyon ni Yang Kai. Pinino niya ang Immortal Tree at taglay ang source ng Dragon Race, kaya ang kanyang kakayahan sa pagpapanumbalik ay higit na nakahihigit sa iba. At least, may natitira pa siyang lakas. Sa isang sweep ng kanyang Divine Sense, lahat ng bagay sa mundo ay nakatatak sa kanyang isipan. Naramdaman ang pares ng mga mata na nakatingin sa kanyang direksyon at ang pangamba sa puso ng mga tao sa Star Boundary, bumantong hininga si Yang Kai at sinabing, "Patay na si Mo Sheng, nanalo tayo." Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit sa suporta ng World Energy, kumalat ito sa bawat sulok ng Star Boundary at umabot sa pandinig ng lahat ng nabubuhay pa. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, umalangaw ang nakakapanlulumong tagay. Ang loob at labas ng High Heaven Palace ay kumukulo sa tuwa, na para bang ang mga ulap ay lumiwanag at ang buwan ay muling makikita. Ngumisi si Yang Kai at direktang humiga sa lupa habang nakabuka ang mga braso at binti, nakatingala sa langit. Malabo pa rin ang kalangitan at ang demonic chi ay bumagsak, ngunit inipon ni Yang Kai ang lahat ng kanyang lakas at bumantong hininga, kaagad na nagbukas ng malaking butas sa demonic chi na sumasakop sa mundo. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay sumikat, na nag-alis ng kadiliman at nagpapainit sa lahat. Sunod-sunod na lumabas ang mga figure mula sa High Heaven Palace, ang maselang katawan nila ay sumugod sa mga bisig ni Yang Kai habang walang tigil na umalangaw ang mga humihikbi. Ang little senior sister ay umiyak ng labis, ang kanyang mga mata ay namamaga na parang mga peach. Si Zuyu ay umiiyak din na parang bulaklak ng pera sa ulan. Kahit na pinipigilan ni Shan Qingluo ang sarili, hindi pa rin niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Si Zhu Qing at Su Yan ay mas mabuti, ngunit ang kanilang magagandang mata ay puno ng matagal na takot. Nang sumugod si Yang Kai sa kawalan na nakapulupot ang putol na palad sa kanya, ang kawalan ay sumabog, at gayon din ang kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Su Yan at ng iba pa na parang gumuho ang langit. Sa kabutihang palad, makalipas ang kalahating araw, bumalik muli si Yang Kai, puno ng lakas. Kahit na iniisip ito ngayon, ang pakiramdam ay parang isang bangungot sa kanila. Niyakap sila ni Yang Kai sa kaliwat kanan, inaaliw sila saglit, ngunit wala itong gaanong epekto. Sa huli, si Su Yan ang samaway sa kanila ng may tuwid na mukha, na nagpatigil sa pagiyak. "Hoy, Junior, kung tapos ka na, maaari mo bang puntahan ang haring ito? Nakapako pa rin ang haring ito dito, kapag hindi ka dumating, mamamatay ang haring ito." Isang hindi nasisiyahang boses ang nagmula sa malapit. Hindi man lang tiningnan ni Yang Kai ang boses na ito. "Anong nagmamadali? Hindi ako mamamatay sa lalong madaling panahon, hayaan mo lang akong makahinga." Pagod na talaga siya. Kahit na napino na niya ang Immortal Tree at mabilis na inaayos ang kanyang mga sugat, sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nasa perpektong kondisyon, ngunit ang pagkonsumo ng kanyang lakas ay hindi na mapunan. Sa pagkakataong ito, kung hindi siya nagpapahinga ng 10 araw o kalahating buwan, wala na siyang lakas na makipaglaban muli. Gayunpaman, bagamat patay na si Mo Sheng, ang Star Boundary ay naging isang malaking gulo ngayon, kaya kailangan pa rin niya itong linisin. Ang mga bagay ay malayong matapos. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ni Yang Kai kay Su Yan na kunin ang mga babae. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad patungo sa napakalaking katawan ng Great Demon God ng hakbang-hakbang. Nang makalapit siya, lumipad siya sa hangin at niyakap ang buntot ng Blue Dragon Spear. Sa isang pag-iisip, ang Blue Dragon Spear ay mabilis na lumiit sa haba na 10 metro at hinailan ni Yang Kai palabas. Napaungol si Wukong habang bumulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib at tiyan, ngunit pagkatapos na maalis ang Blue Dragon Spear, sa wakas ay nakaayos na rin siya. Pagtingin niya sa ibaba ay napabuntong hininga din siya. "Paano na?" Pinandilatan siya ni Yang Kai. Masungit na sinabi ni Wukong. "Hindi ako mamamatay. Tinatanong kita kung kumusta ang bago mong katawan." Ngumuso si Yang Kai. Tahimik na naramdaman ni Wukong ang kanyang bagong katawan at ngumisi. Napakahusay, libo-libong beses itong mas mahusay kaysa sa bulok na katawan ni Old Ghost Hong Chen. Ito ay isang magandang deal para sa iyo. Gamit ang katawan na ito, hanggat maaari siyang gumaling, si Wukong ay maaaring maging isang Heaven Opening Realm Master. Dahil nilamon na niya ang soul ni Mo Sheng, natural niyang mamanahin ang katawan ni Mo Sheng. Bagaman tiyak na magkakaroon ito ng ilang mga nakatagong panganib, at hindi ito magiging kasing ganda ng paglilinang ng hakbang-hakbang, para sa kasalukuyang Wukong, ang mga pakinabang ay higit pa sa mga kawalan.
Kung hindi, kailangan niyang sumanib sa soul ni Duan Hongchen, na isang bagay na hindi niya matitiis ni Duan Hongchen. Sa paglipas ng mga taon, hindi niya sinubukang agawin ang katawan ng ibang tao. Una, hindi siya makahanap ng angkop, kung tutusin, isa siya sa mga Great Emperor, kaya paano siya magiging interesado sa katawan ng isang ordinaryong tao. Pangalawa, si Duan Hongchen ay hindi nang ahas na pakawalan siya ng madali. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, at hindi siya mapigilan ni Duan Hongchen. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may lumabas na kakaibang aura mula sa lupa sa di kalayuan. Napakalakas ng aura na ito na tanging ang Great Emperor at Demon Saint lang ang makakapaghambing dito, at mula sa mga katangian ng aura na ito, halatang pag-aari ito ng isang Demon Saint. Nagulat ang lahat ng Great Emperor. Sa oras na ito, wala sa kanila ang may lakas na kumilos. Kung talagang umatake ang isang Demon Saint, walang sino man sa kanila ang makakalaban. Tumangala si Yang Kai at agad na nakita ang isang bahid ng liwanag na lumilipad, at hindi niya maiwasang matawa. Ang babaeng ito ay nagising sa perpektong oras, perpektong iniiwasan ang isang nakamamatay na sakuna. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, ang bahid ng liwanag ay tumigil sa himpapawid, na nagpapakita ng figure ni Bailey Mo. Ang kanyang magagandang mata ay dumaan sa mga tao sa ibaba, kinuha ang sitwasyon ng lahat ng mga Panginoon, at ang kanyang mga tingin ay mabilis na napako kina Yang Kai at Wukong, na may pagtataka sa kanyang mga mata. Ito. Ano ang nangyayari? Talagang nakita niya si Yang Kai at ang Great Demon God na nag-uusap at nagtatawanan, at wala pang 300 metro ang pagitan nila. Hinawakan ni Yang Kai ang Black Dragon Spear ng walang anumang puot, at ang Great Demon God ay nakaupo sa lupa ng walang anumang layuning pumatay. Ang Demon Saint ay wala kahit saan, at ang Great Emperor ng Star Boundary ay pagod na pagod, mahina ang kanilang mga aura. Ano ang nangyari habang siya ay walang malay? Hindi kaya nagkaroon ng kapayapaan ang Star Boundary at ang Demon Territory. Ngunit paano naging posible iyon? Nahihilo si Bay Molly, parang nananaginip. Ang swerte mo. Bahagyang tumanggo si Yang Kai sa kanya, na naging dahilan upang lalo pang maguluhan si Bailey Mo. Ang kanyang mga alaala ay nananatili pa rin sa sandaling siya ay na-knockout ni Yang Kai. Kahit na siya ay nasa ilalim ng kontrol ng Great Demon God sa oras na iyon, malinaw pa rin ang kanyang isip. Siya, si Yu Rumeng, at si Chang Tian ay lumabas sa mahiwagang espasyong iyon, at bago pa nila magawa ang anuman, ang tatak ng soul na itinanam ni Yang Kai sa kanyang kaalaman ay nagkabisa, at siya ay nawalan ng malay. Ngayon pa lang, parang nahati ang ulo niya. Nahulaan ni Bailey Mo na ang kanyang soul ay nagkaroon ng kaunting pinsala. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay nababalisa kaya wala siyang oras para kontrolin ang lakas ng tatak ng soul. Gusto lang niyang mawalan ng malay si Bailey Mo. Pagkatapos noon, ang Great Demon God ay nalampasan at walang pagpipilian kundi ang sumanib sa maraming Demon Saint. Ang walang malay na katawan ni Bailey Mo ay hindi tinanggap ang conscription, at siya ay ligtas na nakaligtas. Kung hindi, siya ay magiging katulad ni Zuli at ng iba pa, naging isang makapangyarihang asset para sa Great Demon God. Kung ganoon nga ang kaso, walang Bailey Mo.